Georgina's POV. One of the major reason on why did I woke up earlier than the usual is because of the sunlight that is passing through the window that hits my beautiful face. Gagalaw na sana ako nang maramdaman ko ang pananakit ng buong katawan ko. May mga braso ding nakakapit sa bewang ko, agad akong napabalikwas nang makita ko kung sino ang aking katabi. Ang mahal na pangulo ng aking bansa. Mas lalo akong nataranta nang magmulat na ito ng mata. The two of us were naked under this bed cover. What happened last night? I asked, but it seems like wala rin siyang maalala. Just me, sa lahat ng kaagwang ginawa ko, ito na ata ang malala, I wanna know why. Never pa akong nakipag one night stand. That means that he's my first. I've already lost my virginity, my gosh. Babango na sana ako, nang mapatingin ako sa kamay ko. Oh, no, what is this? Bakit may suot akong singsing? Kahit na medyo awkward pa ako kay President Jackson, walang pake muna ako, at kinuha ko ang kamay nito. What are you doing? Anong ginawa natin kagabi? Alam ko na alam niya naman talaga kung anong ginawa namin. I sighed. I'm sure na mapapatay na ako nila Ate Nestle this time. I think we marry each other last night. After that memories came flashing through my mind. Flashback. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sakin, sinipat-sipat pa nito ang kabuuan ko, na akala mo ay sinisigurado niyang ayos lang talaga ako. I am fine, Mr. President, thanks. Pinilit kong bigyan siya ng ngiti, kahit na medyo awkward pa kami sa isa't isa. Jackson will do, Georgina. Nakangiting sambit nito, naglalakad kami sa gilid ng kalsada, and I couldn't help but notice something, I think he's drunk. Nakainom din naman ako kanina sa resto, pero isang boteng beer lang yun, kaya hindi ganun kalakas ang tama. Kung titingnan mo, mukha pa naman siyang okay, maamoy mo nga lang sa hininga nito ang nainom niyang alak. I released a soft chuckles, ini-imagine ko kasi, kung ano bang itsura ng presidente namin, kapag nagwala dahil sa kalasinggan. Malamang na iba't iba ang media at mga news station. Why are you laughing? Kunot noong tanong niya, habang naglalakad pa rin kami, buti masyadong busy ang mga tao sa kalsadang ito, at halos wala nang pakialam pa sa iba, may kanya-kanyang mundo kumbaga. Napatigil ako sa paghagikak, at napatingin sa mukha niya. Isa lang ang masasabi ko, napakagwapo niya talaga. Nothing. Naiiling na sagot ko rito, at nauna na ako ng bahagya sa paglalakad. Medyo mabagal or maliliit kasi ang paghakbang niya. My surname suits on your name, what do you think? He blurted out. Napahinto ako sa paglalakad. Pardon? I asked. A little bit confused Georgina Segovia, do you want to have it? He then asked once more, but this time hinawakan niya ang mga kamay ko. I can't have that, hindi mo naman ako anak or asawa. I forced a smile, habang sinusubukan kong bawiin sa kanya ang kamay ko. Then marry me, biglang wika niya, na talaga namang gamulat sa buong pagkatao ko. Wala nang magkakasal sa atin sa mga oras na ito, Jackson. Naiiling akong naglakad muli. He's drunk, baka nga wala na siya sa katinuan niya. Nagpa-function pa rin naman ng maayos ang utak ko, kaya alam kong isa lang itong malaking kalokohan. What if meron? Papakasalan mo ba ako? Hinailan niya ang mga braso ko, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Gabi na, 9 PM to be exact, wala nang bukas na simbahan, o misjudge na pwedeng magkasal samin, kaya sinakayan ko na lang ang trip niya. Kapag mayroon, maloko kong sagot. I was about to walk again, nang hilahin ni Jackson ako papasok sa isang establishment. Mary U.S., pag-aanunsyo niya sa lalaking paalis na, base sa appearance niya, mukha siyang isang judge. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak ko sa mga oras na ito, but I did marry him. Maybe lasing nga siya, at hindi alam ang ginagawa niya but me. Nasa matinong pag-iisip ako ngayon. There's something in me that definitely want to marry this stranger in front of me. Kagaya nga ng sinabi ni Jackson, ikinasal din kami ng judge. Right now, parang may sarili kaming mundo. Parang wala kaming pakialam sa mga maaring mangyari, pagkatapos ng gabing ito.
Para bang ang pakasalan ng isa't isa, ang pinakatamang bagay na magagawa namin sa mga oras na ito. Hinapit ni Jackson ang bewang ko palapit sa kanya, nang makapasok kami sa presidential suite na tinutuluyan nito. He claimed my lips aggressively. Ikanawit ko ang mga kamay ko sa batok nito, at mas hinayla ko pa siya palapit sakin. I felt him smirk. In between that kiss, it became wild from a sweet passionate kiss. Binuhat niya ako, at ipinulupot ko naman ang mga binti ko sa bewang niya. He walked towards the bed, without even breaking the kiss that the two of us are having. Alam mo yung feeling na hindi ko dapat ito ginagawa, but then it feels like this is the right thing in this world. In a snap he's all over me kissing every part of my body. Another minutes passed he's on top of me and breaching my innocence. Flashback ends. Bigla kaming nagkatinginan, matapos ang ilang minuto ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. I guess naalala na rin ni Jackson ang mga nangyari, at kung paanong magkasama kami ngayon. I'm sorry, mahinang sambit nito. That was just a big mistake, Mr. President. Tinanggal ko ang singsing na nasa daliri ko, at iniwan sa side table, malapit sa higaan. Tumayo na ako habang nakatapis pa rin sakin ang kumot, at dumiretso na lang ako sa crib para makapagbihis bago makaalis. Parang sigurado ako sa ginawa ko kagabi, but then why am I regretting it now? Alam ko na pinakasalan ko siya. Masyado na bang samobra ang pagiging adventurous ko? Hindi na ako nagtangka pa na tingan si Jackson, nang makapagbihis ako, at nang makalabas ng crib, without saying a word, umalis ako sa suite ni Jackson, na para bang walang nangyari. Agad na bumungad sakin ang isang galit, na imahe ni Ate Neslie nang makauwi ako sa hotel na tinutuluyan namin. Unknowingly, my tears starts to flow. Niyakap ko na lang si Ate Neslie, she hugged me back, at pinatatahan ako, buti na lang at hindi siya nagtatanong kung ano ba ang nangyari. Kung bakit ba ako umiiyak. Dahil ako mismo, walang idea kung bakit ako umiiyak. Dahil ba sa lalaking yun? May nararamdaman ba ako para sa kanya? Possible ba na mahal ko siya? Tapos na ang lahat ng trabahong meron ako, rito sa Canada, kaya kailangan na naming bumalik sa Pilipinas. This country became a big part of my life, for I marry a stranger here, who happened to be a president. Gusto kong maalala ang gabing yun, bilang isang magandang panaginip. Isang gabi, kung saan naranasan ko, kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng asawa, kahit sa saglit na panahon lang. Georgina, tulala, in love. Kanina pa tayo tinawag, ba't di ka pa kumikilos? Hindi ka naman naka-earphone, para hindi mo ako marinig. Napabalikwas ako sa kinauupuan ko, at tumingin muna saglit sa mukha ni Ate Neslie. Masyadong maraming tumatakbo sa utak ko ngayon, at para bang hindi ko na marinig ang mga sinasabing tao sa paligid ko, dahil sa mga bagay-bagay na iniisip ko. Sorry I was just, never mind. Lumakad na lang ako paakay ng eroplano, at naupo na sa upuan. Naramdaman ko na ang pag-angat ng sinasakyan namin. Nade-depressed ba ako? Nalulungkot ba ako? Bakit ako nagkakaganito? Anong mali? Ano itong nararamdaman ko? Napatingin na lang ako sa labas ng bintana, at bumungad sakin ang mga ulap. Paalis na talaga kami sa lugar na ito, pero parang ayoko itong iwan. Kumusta na kaya siya? Biglang pumasok sa isip ko si Jackson. More on, muli ko na naman siyang naalala. After leaving him in his presidential suite, wala na akong idea pa, sa kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi ko nga alam kung nakabalik na ba siya sa Pilipinas or what. Kung iniisip niya rin ba ako, kagaya ng hindi na siya mawala sa isip ko ngayon. Nakatulog na lang ako, na si Jackson pa rin ang laman ng isip ko. Since naka-airplane mode lahat ng gadget, wala kaming alam sa mga nangyayari sa labas ng eroplanong ito. What is happening here? Pagtatanong ko kay Ate Neslie, dahil triple ang dami ng tao, na sumalubong sakin sa naiya, at hindi ko sila mga tagahanga. Kapansin-pansin din na halos lahat ng tao, sa mismong paliparan nakatingin sakin, at nagbubulungan. Binundol ng mitindeng kaba ang dibdib ko. Impossible, pero parang may idea na ako, sa kung ano ang nangyayari. Could it be that everyone already know it? I whispered to myself.
Agad na kinuha ng dalaga ang cellphone niya, and her instinct is right, just like what she have thought earlier. Kalat na sa buong mundo na kasal sila ng Pangulo ng Bansa. Ito ang pinag-uusapan ng halos lahat ng netizen, at trending ito sa Twitter ngayon. Hindi na bago para sa kanya ang madawit sa gulo or sa issue. Hindi na bago sa kanya ang malink sa mga lalaki. Ang bago sa mga oras na ito ay ang posibilidad na magbago ang buhay niya dahil sa mga nangyayari. Kinakabahang pinakita ni Georgina ang article sa internet sa kanyang manager para naman magkaroon yun ng maliit na idea para sa malaking gulo na pinasok ng kanyang mahal na alaga. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng manager niya nang tuluyang mabasa ang article na yun at nang makita na rin ang larawan ng alaga niya kasama ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Ang presidente. Georgina is feeling different emotion at the same time. She is anticipating for what she will get as the consequence for what she have done. She is waiting for her manager to nag her up to her heart content at alam ng dalaga na isang malutong na sermon ang isasalubong sa kanya ng CEO nila. Nababalot ng tao ang tapat ng agency na may hawak kay Georgina. Hindi ito ang mga tagahanga niya, kundi mga paparazzi, at reporter na nais makakuha ng sagot mula sa kanya. O missed facial reaction man lang, para sa isang malaking issue na kinasasangkutan niya ngayon. Ate Nestle, kinakabahang tawag niya sa pangalan ng manager niya, na hindi na siya muling inimik pa, matapos niyang ipakita ang article kanina sa paliparan. Huwag ngayon, Georgina, mixing sambit nito, pero bakas ang frustration sa boses niya. Nasaan na ba siya? Bumulabog agad sa tainga ng dalawa, ang galit na boses ng CEO nang makapasok sila. Marahil ay hindi pa nito napapansin, ang pagdating ng taong nagdudulot sa kanya ng problema ngayon. Sir, nandito na po kami, mahinahong banggit ng babaeng kasama ni Georgina. Isang nakamamatay na tingin, ang ipinukol ng lalaking may katandaan na, sa top idol ng kumpanya niya. I thought we cleared things between us, Georgina, but what you did this time is unfixable. He screams, na para bang mababasag na ang mga salamin sa opisina nito. Did you marry President Jackson for real? Tanong ni Nestle, sa dalagang nakatungo lang, at pumapatak na ang mga luha ngayon. Hindi siya nagsalita, at sa halip ay tumanggulang. Gosh, iyan na lang ang nasambit nito, dahil sa tugon ng alaga. Naihagis naman ng boss nila ang vase na nakalagay sa mesa nito dahil sa sobrang galit. Parehas nilang alam na puro kalokohan lang ang ginagawa ni Georgina, pero ni minsan ay hindi sumagi sa isip ng bawat isa na darating ang araw na ito na magpapakasal ang isang Georgina Evangelista sa presidente ng bansa. Hindi tiyak kung ano ba ang magiging epekto ng problemang ito sa agency at sa mismong career ng dalaga. Ang alam lang nila na sa mga oras na ito, hindi na nila ito magagawa pang lusutan. Why? Why did you marry him? Matagal na ba kayong magkakakilala? May relasyon ba kayo? Mas kalmadong tanong ng boss nila. Sa mga oras na to, muli siyang napaisip, kung bakit niya nga ba pinakasalan ang taong yon. Pero hindi tulad ng dati, alam niya na ang rason ngayon. I love him, mixing sagot niya, kasabay ng pagpatak ng luha niya, mula sa kaliwang mata na agad niya rin namang pinunasan. You do. Pag-uulit ni Nestle. Marahang tumanggo si Georgina. But how? You just meet him recently, right? Paanong mahal mo na siya? Nestle asked once again as if she is interviewing her. I don't know, basta mahal ko siya. Do you think he loves you? We are not sure. If the two of you have the same feelings for each other, Nestle exclaimed. Realization hit her, alam niya na lasing nga si Jackson, nang pakasalan siya nito. Paano kung wala naman talaga itong nararamdaman para sa kanya? Georgina carefully wiped her tears off her face, and pasted a smile on it before answering, if he don't, then I'll make him love me. Mababakas ang tensyon sa buong paligid. Dala ng mga problema, nang biglaang pagpapakasal ng Pangulo ng Bansa, sa isang artista. Tawagan mo si Prez Jackson, utos ni Nestle sa kanyang alaga na si Georgina. Isang malalim na bantong hininga, ang pinakawalan ng dalaga.
Why aren't you making any moves? Go on, wala ka bang load? Here, use my phone. Parang isang naliligaw na batang, tinitigan ni Georgina ang kanyang manager. Malamang sa malamang, ay magiging isang dragon na naman ito, kapag nalaman niya, na missed numero, ng lalaking pinaksasalan ng alaga niya ay wala ito. I don't have his number, Ate Nestle, bulong niya, sabay tumungo. Sa mga oras na to, namumula na sa sobrang inis ang babaeng kaharap ni Georgina. Kung pwede niya lang itong sakalin, ay malamang sa malamang nagawa niya na, at baka hindi lang yun ang aabutin sa kanya ng dalaga. So, ano yung ginawa nyo? It's a beautiful night, the two of you are looking for something dumb to do. That's why you marry each other. Naiinis na turan nito, at ginamit pa ang lyrics ng isang sikat na kanta. Kung ordinaryong issue lang ito, malamang kanina pa sumagot pabalik si Georgina sa manager niya, at sa kanilang CEO, pero alam niya na ibang usapin na ito. Anong sasabihin natin sa press? Anong gagawin natin? Naapektuhan na ang buong agency ko. Galit na asak ng matandang lalaki, na siyang nagmamay-ari ng kumpanya. I don't know. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi din naman siya natiis ni Nestle, dahil batid nito, na sobra ring naapektuhan si Georgina sa mga nangyayari. Higit sa lahat, naniniwala siya, na may pagtingin nga talaga ang dalaga sa lalaking kanyang pinakasalan. Sorry, I'm sorry, Georgina uttered once again, sincerity is evident in her voice. Wala nang nagtangka pang magsalita sa kanilang tatlo. Nabasag lang ang katahimikan, dahil sa pagtunog ng telepono, sa mesa ng CEO. Naagano ng atensyon nila, saglit muna silang nagkatinginan, na animoy nag-uusap, kung dapat bang sagutin ang tawag, o hayaan na lang yun sa pagtunog. The telephone rings once again, napairap na lang sa ere ang matandang lalaki, habang dahan-daang nilalapit sa tainga nito ang telepono. Yes, sir. Of course, no. You're welcome. Kunot noong nakatingin lang si Nestle at Georgina sa kanilang boss, habang pilit pinapakinggan ang mga sinasabi nito sa kausap sa kabilang linya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito, at bakas ang pagkaaburido sa kanyang mukha. That was a call from the office of the president, pag-aanunsyo nito. Napatingin na lang si Georgina sa manager, at pilit nang umiti, everything will be fine. Pagku-comfort nito sa alaga, the CEO didn't tell us what is the purpose of that call. After telling that it was a call from the office of the president, he left his office immediately. Are you sure na in love ka talaga kay President Segovia? Baka naman infatuation lang yan. Umiling ako ng marahan kay Ate Nestle. Sigurado ako na hindi lang ito bastang crush or infatuation lang. I have never felt this way before. I am sure that I love him. Sakin ang galing ang mga katagang yun, pero hindi ko alam kung bakit ako mismo ang kinilig. Ganito ba talaga ang feeling kapag in love ka? Parang ang saya ng paligid, may mga paro-parong lumilipad sa loob ng tiyan ko, with matching fireworks pa. She's here. Napalingon kami sa pinto, halos lumuwa ang mata ko, nang makita ko kung sino ang kasama ng masungit naming CEO, Jackson. Yutal na sambit ko sa pangalan niya. Isang makalaglag panty ng ngiti, ang ibinigay niya sakin, saka dumiretso sa kinatatayuan ko, at walang paabang. Ikinulong ako sa mga bisig niya. Kasabay ng nararamdaman ng buong sistema kong kilig, ay ang pagtataka rin, kung bakit niya ako niyakap. Naalala ko pa rin kung paano kami naghiwalay sa Canada. Umalis ako ng kanyang presidential suite, na para bang wala lang mangyari. Masyado siguro akong naging pangahas, ng mga panahon na yun, para isipin na maaring mabaon sa limot ang kagagan ko. Hindi pumasok, o sumagi man lang sa utak ko, na baka dumating ang araw, kung saan malalaman ng buong bansa, na pinakasalan ko ang pangulo namin. I miss you, he whispered against my ear. Hindi ako makasagot, o makakilos man lang. Ano ba ang dapat kong maramdaman? Mahal niya rin ba ako? Ehem, napabitaw sakin si Jackson, dahil sa ginawang yun ni Ate Nestle. Doon palang pumasok sa isip ko, na may iba nga pala kaming kasama rito.
It's a pleasure meeting the country's president, she said as they shake hands. The pleasure is mine, I don't wanna be rude but. Saglit akong tiningnan ni Jackson. I came here, so I can bring my wife home. Teka lang, ano daw? Bring me where? Home. Home. Singit ko sa usapan nila. Nilenggan ako nito, nang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Yes, at damala ka nagpalas. Ngayong oras na ito, saka ko palang naisip, ang malaking pagbabagong magaganap sa buhay ko. Of course, Mr. President. Hinatid nila kami hanggang sa rooftop ng building, kung nasaan ang residential chopper. Huwag mong seryosohin yung mga sinabi, at ginawa ko kanina, that was just an act, don't get the wrong idea. Georgina, I am not in love with you, he uttered using his winter-like voice. Parang babasaging platong nabasag ang ilusyon ko dahil sa sinabi niya. A pain strike my heart, is this it? My first rejection. Ganito pala yung feeling, kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo. Masakit, sobra, ilang minuto pa, at lumapag na ang chopper. Napagtanto ko rin, napakitang tao lang ang hinayupak na yon. Alam niyo kung bakit? Hindi niya man lang ako ay nilalayang makababa. Dumiretso kami sa tanggapan ni Jackson, sa loob ng Malacanang. Ang awkward, paisteng yan, ano ba kasing gagawin ko dito? You will now face the consequences of being Mrs. Segovia. Maraming bagay ang hindi mo na maaring gawin. Dahil sa asawa kita. Dahil sa ikaw ang first lady ng bansang ito, so act like one. Parang nagpantig naman ang tenga ko, dahil sa mga katagang binitawan ni Jackson. Anong gusto niyang palabasin? Sinasabi mo ba, na hindi ako karespe-respeto? Nagtitimping tanong ko rito. A smirk formed in his lips. I didn't say that. Napairap na lang ako sa ere. Looks can be deceiving nga naman, akala ko siya na ang perfect guy ko, but he's a great pretender. I forbid you from wearing clothes, that is reveling, from partying, from uttering scandalous words and everything. His aura shouts an authority, na kailangan kong sundin ang lahat ng sinasabi niya. You mean, kailangan kong magpanggap? Pasiga na tanong ko, kasi nakakainis naman, wala sa dictionary ko, ang maging mahinhin na babae. No, what I am saying is, that be a true fine elegant woman, isang babaeng hindi ko ikakahiya, at isang babaeng, hindi sisira ng pangalang buong buhay kong binuo. Wala na akong nagawa pa, kung hindi tumanggo na lang. Lumabas kaming tanggapan ni Jackson, at bumungad sakin, ang nakahilerang tauhan niya, mula sa cabinet members, sa security personnel, at maging ang staff ng Malacanang naroon sila at nakapila. Greetings, Mrs. President, they said in unison. Sa mga oras na ito, wala na ang buhay ko. Hindi na ako si Georgina Evangelista, na kilala bilang Asia's top beauty. Dahil mula sa araw na ito, ako na si Georgina Segovia, asawa ng presidente ng Pilipinas. Within a snap my whole life changed. Nagising ako dahil sa sinag ng araw, na walang paabong tumatama sa aking mukha. Isang katawan ang nakapa ko sa aking tabi, kaya naman napabalikwas ako. Doon ko palang naalala, na magkatabi nga pala kaming natulog ni Jackson. Ang alam kasi ng lahat ng tao sa buong Malacanang, in love talaga kami sa isa't isa, kaya naman kailangan talaga naming magpanggap. A smile crept on my lips. When I saw how handsome this man is, he's like an angel, para siyang maamong tupa. Kapag natutulog, take a picture, it'll last longer. Agad na nanlaki ang mga mata ko, nang mapagtanto ko na gising na pala si Jackson. Psst, nakakahiya, kanina ka pa ba gising? Ang aga pa, pero nakakunot na agad ang noo ni Jackson, akala mo pasan-pasan niya ang problema ng buong Pilipinas, on the second thought, pasan-pasan niya naman talaga, presidente nga kasi siya. Marahan akong tumango sa kanya, sige na ako na ang pabebe. Then what are you still doing here? Tumingin ako sa kanya, nang may nagtatakang ekspresyon sa mukha. Ano ba dapat ang gawin ko pagkagising? Maglinis, magluto, aayusin ang damit niya. Ano, you should have take your bath, and start doing your responsibilities, as my wife, he hissed, na para bang nabasa niya ang naiisip ko kanina.
Makasigaw naman ito, hindi naman ako na-inform, na kailangan ko palang magpakaalipin sa'yo, dahil ako ang asawa mo. Naiiritang sigaw ko. Ang aga-aga nakasigaw na tuloy ako, yung beauty ko nai-stress sa kanya for real. The heck are you thinking? May utak ka ba? Anong alipin? What I am telling you, is that you have to know, what will be your duties, and responsibilities as my wife. The First Lady of this country. Wala akong sinabing magpaalipin sakin. Nagtitimping pagpapaliwanag ni Jackson. Sorry na hindi ko naman alam, na yun pala yung tinutukoy niya kanina. Kasi naman 'di ba, pag sinabing duty as a wife yun. Pagsisilbihan mo ang asawa mo 'di ba? Tama naman ako. Natauhan lang akong muli, nang sumigaw na naman si Jackson. What are you waiting for? Go now. Dali-dali na akong tumayo sa kama, at patakbong pumasok sa banyo. Tinitigan ko muna ang maganda kong mukha sa salamin sa banyo, oo marami as in na sobrahan, umaapaw. Annoying jerk, akala mo kung sino, I murmured. Make it a little bit fast, woman. Hindi lang ikaw ang maliligo. Sigaw ni Jackson, mula sa labas ng pinto. Napairap na lang ako sa kawalan, kumag din ito, wala pang ang 3 minutes nang makapasok ako rito, gusto niya tapos na agad. Ano yun 1 minutong buhos, 1 minutong sabon, 1 minutong banlo, tas tadeng tapos na. Anong? Akala niya sakin sanggol na maliit ang katawan. Hindi niya ba alam, na halos 1 oras ako kung maligo. Nag-shower na ako ng mabilisan, kasi naman ang mabait daw na presidente ng Pilipinas, wagas kong makakalampag ng pinto ng CR, akala mo sisirain niya na, saka ko palang naalala, na wala pala akong dalang kahit na anong gamit kahapon, nang matapos akong maligo. What should I do? Miski undergarments wala akong dala, pagkausap ko sa sarili, habang nakaharap sa salamin. Kinuha ko na lang yung 1 bathrobe, saka marahang binuksan yung pinto ng CR, para makalabas. Isang inis na ekspresyon ni Jackson ang bumungad sa akin. Yung totoo hindi ba marunong ngumiti ang lalaking ito? Baka gusto mo nang lumabas, para makaligo na rin ako. Taas kilay na tanong niya sakin. Ano, wala kasi akong damit na isusuot, nauutol na sambit ko, habang nakatingin sa sahig, at pinaglalaroan ng tali ng robe na suot ko. Hinayla niya ako papasok sa isang pinto, dito sa kwarto niya, at tumambad sakin ang napakaraming damit, sapatos, bags, at kung ano-ano pa, na kailangan ng isang babae, pati na rin alahas. This is all yours. Please bilisan muna. At kanina ka pa hinihintay ng mga tauhan sa labas, pagkasabi ni Jackson nun, ay, lumabas na rin siya sa walk-in closet ko, this is heaven, hindi na rin pala masama. I choose to wear a black fitted dress, na long sleeve tapos black stilettos, nag-makeup din ako, pero light lang at saka tinali ang buhok ko. Wala nang tao sa CR nang makalabas ako sa walk-in closet. Ang bilis niya naman maligo. Lumabas na ako ng kwarto, at tumabad sakin, ang hilera ng mga babaeng naka-uniform ng pangsundalo. Greetings, Mrs. President. Lieutenant Suarez, head of your security team, pagpapakilala ng isang babae sakin. Mr. President is waiting for you, at the Malacanang Garden. Lalakad na sana ako papunta sa garden na sinasabi niya, pero wait lang, saan ba yon? Ang laki kasi ng lugar na ito. Pwede niyo ba akong ihatid dun? Nakangiting tanong ko. Hindi niya na ako sinagot pa, bagkus ay lumakad na ito, kaya sinundan ko na lang siya, mamaya beast mode na naman yung lalaking yun eh. What took you so long? Bulong ng ugok kong asawa, nang makaupo na ako sa tabi niya. Plastic din te. Pag kaming dalawa lang, wagas makasigaw, pero pag may tao sa paligid kunwari mabait, sarap hampasin. Ano ba, andito na nga oh. Kumain ka na lang dyan, bulong ko pabalik. Sisigot pa sana si Jackson, nang salaksakan ko ng pancake ang bunganga niya para manahimik. Kalalaking tao ang daming daldal, parang si Ate Nestle lang ang cute nila tingnan. Napatingin ako sa isa sa mga security personnel ko, dahil sa komento niyang yun. Agad naman siyang nanahimik, akala niya siguro magagalit ako sa kanya. Kung alam lang nila, na puro kaplastikan lang ito, hindi sila matutuwa ng ganyan. I have to go.
May mga kailangan akong ayusin sa Cebu, baka gabi na rin ako makauwi, wika ni Jackson. Matapos niyang kumain, tumango na lang ako sa kanya, pero laking gulat ko, nang inilapit nito ang mukha niya sa mukha ko, at talaga namang gahibla na lang ang layo namin sa isa't isa. Tuluyan nang nawala ang pagitan na yun, nang halikan niya ako sa lobby. Tumingin siya sa mga mata ko. Isang emosyon ang namumutawi dun, pero hindi ko alam kung ano. Inayos niyang muli ang suit na suot niya, bago tuluyang umalis sa garden, kasunod ng mga PSG niya. Naiwan ako rito na nakatulala, kinikilig at namumula. Alam ko naman na arte lang yun, pero bakit masyado akong nadadala? Kung hindi politiko ang lalaking yun, malamang ay nag-artista siya. It's 8 in the evening, nakakapagod din. Akala ko kapag asawa ako ng presidente ng Pilipinas, madali lang ang buhay ko but, I was wrong, hindi ko alam na may sarili rin pala akong responsibilidad bilang ina ng bansang ito, susme. Hindi ako aware, na may mga charity event ako na kailangang pamunuan, at puntahan. Higit sa lahat, ang ultimate throwback sa Philippine history, dahil kakailanganin ko raw yun, kung sakaling may ibang pangulo ang bumisita rito. Ako ang mag-aasikaso sa asawa nito, kaya naman kailangan marami raw akong alam sa Pilipinas. Peace Tian, where are you going? Nagtatakang tanong sakin ni Jackson, nang makalabas ako ng CR. Nandito na pala siya. Party, birthday kasi ni Ate Nestle, babalik din ako agad. Nakangiting sagot ko, no, you'll stay here, hindi ka pwedeng umalis. Maotoridad na saad ni Jackson, na talaga namang nakapagpainit ng ulo ko. Why? It's my manager's birthday, hind naman ako maggagala lang. Pabalang na sagot ko. Nakita ko kung paano nandilim ang aura nito. You'll stay here, you understand. Baka kung ano pang kagaguhan ang gawin mo roon. Ramdam ko ang pamamanhid ng braso ko, na mahigpit niyang hawak. Aray, nasasaktan ako, daing ko. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Jackson, dahan-dahan nitong niluwagan ang pagkakahawak sa braso ko. Lalakad na sana ako palayo sa kanya, dahil para siyang lobo, na handang manekmal ng kahit na sino man. Talagang nakakatakot ang itsura niya ngayon. Bago pa man ako makagalaw sa kinatatayuan ko, ay naikulong niya na ako sa matitipuno niyang braso. I'm sorry, I didn't mean it, he whispers against my ears. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.